Ladies and gentlemen, tuloy na! Casters, pasok! At sa paghihintay natin ay narito na nga tayo sa pangatlong laro ng ating finals sa lower bracket. It's TNC Pro Team kontra Team Liquid Philippines at parehas na nga lamang 1-1 ang ating score. Susubukan pa rin ng TNC na daragin ng apoy nila ang TLPH even without Lancy's Lunox na nakaban pa rin for the third time around. Full respect yung binibigay ng Liquid dito laban sa TNC. Pero ang isa kasi nakakatakot pang aspeto rito ng draft ng TNC is hawak ni Chakno yung kanyang Grok. Oo, ito yung hinihintay ng mga madla, yung mga center tank na nanggagaling dito kay Chakno. At higit sa lahat, no, itong nakita naman natin na pick naman ng Kimi, ito naman ata yung hinahanapan ng ating MMR Hunter na si Lancy at this point. Back-to-back games on this Kimi, napaka-effective. Last game para sa TNC. Titignan din natin yung kapasidad ng TLPH Ayun no. na lumaban dahil muntik-muntikan tong si Sanji. Oh my God. Napagamit na ng Purify para lang makatakas doon sa pagkakataon na yon. Alam mo, ganito yung nangyari kahapon na sa laro ng TNC versus Onyx. Talagang kahit si Super Prince Men, pinagbigyan nung Grok ni Chakno. And ngayon, nararamdaman natin parang ganun din yung itsura and yung aggression na naman ng TNC sa may middle lane. Yung Sigma pattern, men, sila din yung nag-i-employ kanina. Padalaw ng dalaw sa mid yung roam, pati na rin yung jungle. At higit sa lahat, no, bumalik naman tayo sa Fighter Gold kung saan nakikita nga natin na nagbabagong anyo ang laruan ng TNC Pro Team over Team Liquid Philippines. Gamit naman ni Carl Tizzy ngayon ang Hisun Shin at nakita na natin kung gaano siya ka-effective doon. Finals na siya magmumula kay Sanford. First blood si Trimar ang mawawala. Ngayon susunod nila si Zaida. May better airstrike pang kasama. Dalawa agad ang mauuha ng Team Liquid Philippines. At hindi pa tapos. Sanford ay sa pusong para puntahan ito si Lassie. May mga Demon Gaze at pwede siyang vengeance na gawin. Nasa harap pa rin si Chakno pero libre na ang pag-go for Team Liquid. Napakagandang call mula dito kay Sanford at yung final slash ay napaka-crucial din. Ito yung malinis na take ng TLPH. Kapisado nila kung para sila lalaban. And knowing na wala pa rin kami ng kids coming out from TNC. Hindi rin ganun kalakas yung joy sa X-Pa, sa Turtle Takes. So, alam mo talaga yung TLPH at the stage of the game. At bukas si Benny Cutie ngayon ay dedepensa sa kanilang purple buff. No? Ito rin naman ang kagandahan ng isang fighter gold lane for both teams. Kayang mag-respond ng maaga at mabilis sa loob ng jungle kung sakaling makita natin na magkaroon ng labanan. Silip tayo sa Infinix in-game equipment natin. Mukhang Recta War Axe dito si Kuya Moohem. Yun talaga yung pinakailangan nila para makasabay doon sa damage output. And hindi lang yun. Mahirap din kasi na mag-show doon sa Ruby kung yun lang yung titignan mong aspeto. Pero Chakno ay kamuntik-muntikan. Yung kahuli-huling patak ng Feathered Airstrike, hindi enough yung damage para patumbahin ang Mamba. JP nakaabang lang sa pupuntahan ni Zaida. Napakasakit na Power of Wilderness. At this time ay mapipilitan siyang tignan lang muna yung purple pero ginugulo pa rin yung mga vision na ganito. Sobrang halaga. Oo, napaka-importante nito. Ito yung binabakit ni Wolf kanina nung nakuha yung Hilda sa draft. In fact, hindi lang yung Hayabusa hirap sa Hilda. Maraming assassins ang hirap kapag merong Hilda sa laban. And dahil kulang din yung damage ng TNC, only silip yung pwedeng gawin dito ni JP. Makikita niya lahat ng junglers sa TNC. Uy, kumana! Traction Pulse, nahigop si Sanji. Mapipilito mag-wings by wings, papalayo. And this time ay makakatakas ang TLPH doon sa plano ng TNC. Pero sa baba, sinusubukan na lang ubusin yung energy blades. Oo, mukhang malaki ang prayo doon sa may bandang gold lane. Pero si Zaida ay muli na namang nabigyan! Team Liquid Philippines gets one! Grabe din yung sense of urgency, no? Paggamit ni JP ng ultimate, nag-flicker kagad si Sanford and nakadalawang patong pa ng vengeance. Mahihirapan talaga si Zaida rito on the joy because of this early aggression. Hindi nagpapahinga si Zaida eh. And ngayon si JP, mukhang binibili ng TNC yung trip niya na tumambay doon sa gitna ng mga members nila. And this time for the Startel, and nauuna na ang TNC. Sila yung nabigyan yung jungler, pero mukhang sila pa yung mas agresibo. Sanford! May ipin. Kinakanasan dito ang mga members ng TNC. Low na HP, pero kinamahan pa nung land. Shaker plus the flicker. Mapipilitan ba ang TLPH na umatras ngayon? Retry na lang ni Zaida ang kailangan. Napakagandang win, pero si Carl Tizzy may ibang plano. O habang nangyayari ang lahat ng yun, ay mukhang makakanakaw pa nga ng orange buff si Carl Tizzy. And ito naman siguro ang win condition if your Team Liquid Philippines. Basta nakaka-farm si Carl, ay okay na kayo. Pero teka lang, Lancy! Binanatan
bigla ni JP. May counter pa ba? Wow! Muntik-muntik ang makatakas pero nahanap pa rin siya ni Trimar. Grabe yung sagutan ng mga plays dito between TLPH and TNC. Alam ni Cartesi na hindi siya makakontest doon sa pagong, lalo na andun din yung mga initiators coming out from TNC. So immediate response is kunin yung orange. So kahit paano yung economic disadvantage ay na-equalize ng TLPH. But JP, this immense pressure coming out from the hill na hindi na lang si Zyda yung nahihirapan men, pati na rin si Lancy. So kailangan for TNC, kailangan nila i-cover nila yung mga cores nila dito. Kaso pa paano, medyo nababaliw na si Jack Lee. Parang saan pa ako pupunta? Ba't ang daming namamatay? Tsaka nahihirapan na si Zyda men. 0-2-0, 6 minutes in. As you said, Midnight, no, grabe talaga yung pressure na inialagay dito ni JP to this Joy. Nakuha pa rin naman niya yung XP lane grab doon for TNC Pro Team. Unti-unti na lumalaki ang gold lead ng Team Liquid. Kailangan nata nila at gagawa sila ng play hit sa baba. Pero kinipin ng flicker na pigilan ka lang yung way of Dragon doon. Papasok na sa Trimar sa loob ng Torre. Nandun naman si Lancy. Ini-injure lang lahat ni Oheb. Ngayon sumama na si JP. Target niya bigla yung Kimi. Pero mapapatras ang mga members ng TNC. Yung gang na gusto nilang mangyari, hindi mangyayari. Pero si Zyda ay tinamaan pa nung medyo sa Thunder Strike mula kay Sanford. At ngayon yung Torre pa ang kasunod. May feathered airstrike pa mula kay Sanji. Mapipilitan si Chakno na gumamit ng tech charge palayo. Ang hirap ng buhay men ni Zyda. And Sanji! unfortunately, Sanji. Nandiyan pa si Sanford. O protektahan niya. Ayun lang! Itong kanyang Sansan duo pero siya yung nakuha pabalik ng TNC. Men, ang daming nakukuha dito ng TLPH. Even though nakakahanap naman ng punish yung TNC with their group up. Ang problema kasi, ang napapahirapan men si Zyda. So in terms of economic battle, lugi-lugi yung TNC kasi si Carl lahat nagbe-benefit. Si Zyda hindi. Hoy! Hoy! Charge! Biglang flicker! Doon pala! Papunta! Pero siya pa rin ang unang tutumba. Hindi inabot si Sanji pero si Tramar ang target si Carl TZ Oheb falling low on HP pero haharakan na lang din ni JP. Makukuha ng TNC yung turtle. Big. Sidestep tectonic charge mula dito kay Chakno. Ang hirap ipulog to na napakaliit na nung window na yun para i-redirect with the flicker yung tectonic charge. But Chakno again, kabisado niya yung hero na to, finding space for TNC to actually get the turtle. Oh, yun lang! Inabot pa si Benny Cutie nung Iron Offended Mountain Sucker at talagang makukuha nila ang kill doon sa gold laner ng TNC. Grabe yung ginawa nila doon for the side of Team Liquid Philippines. Si Trimar ngayon ay papasok. Oheb, mukhang sasaktan lamang niya pero may trade pa doon sa may bandang gitna. Si Lancy ang tumumbas sa kamay ni JP. Pinapahirapan pa rin ni JP ang buhay ng TNC pero doon sa baba, hindi naman mamamatay itong si Oheb and even Carl TZ. Nagiging palitan lang pero lumalamang pa rin ang Liquid. Yun, tingnan mo si JP nandun na naman sa jungle ng TNC. And kailangan nila i-cover yung mga ginagalawang bush ng Hilda. Kaso ang problema na iiwan yung mga side lanes. Men, kapag tinignan mo yung farm, sobrang laki ng lamang ni Carl TZ. Almost 2,000 gold yung hawak niya dito over the Joy. Even though, kahit sabihin na natin pagdating ng late game, lalamang dyan si Zyda with the Joy. Yung mid game kasi malaking power spectrum for TFH eh. Oo, tsaka mukhang si Carl TC, no, ay mabibigyan lang naman nila ng bahagya dito. A 4,000 gold lead for Team Liquid Philippines. Benny Cutie! Dalawa yung nakita niya doon, pinadakap. Si JP nga lang yung nasipa kaya dito na Lomin. Tech charge pa, wala Chakno. Nandiyan si Trimar Oheb! at si Lancy. And-event to kasi Zyda. Pero na-event ngayon si Lancy doon. Pinafinance na sa mula kay Sanford. Makakatakas pa pero sabi ni Sanji, ako na ang bahala. Inabot siya ng feathered airstrike pero doon sa gitna may laban pa rin. Mounting shower mula kay Carl. Si Trimar ang tutumba. Mega kill for the GOAT. Turret plus 2 kills. Team Liquid ay rumaragasa. Man, ang Echo Express ay nararamdaman na natin. Parating na ng parating, nagsama-sama na ang Team Liquid Philippines at hindi nakakapalag ang TNC Pro Team. Mukhang si Chakno bata ang susunod nila. Kaya mapilit na naman. Don't run Wolf King. Hindi nila pinapalis. May sipa mula kay Benikini pupunta sa Totore pero si Sanford ay mabubuhay. Hindi aabot na JP itong si Zyda. Unti-unting nagugulong formation. Even Chakno ay mamamatay sa kamay ni Sanji. Ngayon si Zyda ay susubok ng depensa. Kasama itong si Trimar. Electrifying kasi nagamit. Oheb ay nandun at hindi siya papalisin ng mabilis. Pero tuloy pa rin sa pagharap itong si Trimar. Pero tinitipihan na. Mainit na si Oheb. Alam ni Oheb na walang makakapatay sa kanya at mukhang i-re-recta na nga rin ito ng Team Liquid sa Lord. Yan, nakuha nila yung neutral objective na inaasam-asam nila
nila para lalo lang ma-extend yung kanilang lead. TNC, they gave so much bodies just to protect the holy shields mula sa bottom lane. Kaya kita natin si Jack nung kanina eh. Alam mo yun, nilalaki niya yung katawan niya sa harap, sa gilid ng shields kasi gusto nila magamit yan for the next 2 minutes para at least meron silang pang depensa ng wave. Pero ang problema ngayon ng TNC is nakuha ng TLPH yung Lord. I don't think nagmamatter pa yan kasi even if sabihin natin makapag-clear sila ng wave, yung mapa ay hawak ngayon ng Team Liquid Philippines. Hindi makalabas ng sariling base ang side ng TNC Pro Team at yung farm na kailangan ng sobra ni Zaida ay para bang nagmamakaawa na lang siya na makipaghatian sa loob ng mga waves na yun. TNC Pro Team in a 7K deficit at kontrolado 80% of the map ay hawak ng Team Liquid. Hirap eh. Kumbaga ng Game 2, ang problema ng TLPH is protection ngayon. Protektado sila ni Sanford, ni Oheb. Hindi sila makaharap sa pick-up. Wow! Nasasakto sa amin ng members ng DNC. May texture zone na counter-engage pero huli na ang lahat dahil tutumba si Zaida at si Lancy. May Lord pa sa ibaba ng Team Liquid Philippines. Oheb with a crucial eye of a Bennett. Benny Cutie is down. 2 more left to defend. Pero buhay pa ang 5 ng Team Liquid Philippines. Dediretso sa base. Nakatingin na. Rumaragasa. Nagmamadali. Pupunta ang Team Liquid Philippines na lamang ng 1 puntos kontra sa TNC. And after that engage coming in from the Arlot, pinakita ng Apex Predator a 4-man final slash. Napakalinis ng take ng TLPH and pinakita nila yung express muli with a bit of an highlight. At ngayon na lamang na muli ang Team Liquid Philippines. Pumunta na tayo sa ating panel para i-breakdown ang larong iyon. I heard Echo Express, it's more like Liquid Stampede dahil lamang na ang Team Liquid Philippines 2-1 with a lot of those prime time, showtime moves na nanggaling sa Cavalry. And based on the looks of it, TLPH just really styling on TNC up until the middle portions ng ating laro. Nakita natin yung kanilang advantage pagdating sa paggamit ng kanilang mga skills. This was the aggressiveness, the aggression na hinihintay natin mula sa TLPH, and that is courtesy of the man yet again proving to be the Apex Predator. Nakita na naman yung